Yung mga event na dinaluhan ng unang ginang ay hindi party ng pang-sarili lamang. Hindi po ito pagpunta sa resort para mag-swimming. Hindi po ito pagsusuot ng costume gaya ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Ayan mga kabdit, yung patutsada ni Aling Claire Butangera na ano nga ba yung sama ng loob nito kay Bibi Sara. Bakit niya ko kailangan sabihin Snow White? Ano ho bang masama dito sa pagkukostume ni Bibi Sara noong Halloween na Snow White? Naiinggit ho ba siya dahil pag ginawa niya yan, mas marami hong babatikos sa kanya? Tanong ko lang ho. O yung pagpa-party-party ni First Lady dyan, kahit saan naman ho napapadpad diyang ali na yan. Napupunta pa nga sa Amerika tapos may makakasama ho siyang matitigok kasama sa hotel. Diba? Tanto ko, kaya mga kapatid, pakinggan na ho natin itong patutsada, itong pagpapahayag ni Ka Eric Celis kung saan pag-usapan natin itong si Aling Claire. Pero kung bago lang ho kayo dito sa ating channel mga kapatid, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Iyan. Dito rin po sa amin sa Iloilo at hanggang sa Antique. Subalit mas lalo po ang pinsala ng pagbabaha, pag-apaw ng ilog at hagupit ng bagyo at malakas na pag-ulan sa paligid ng Metro Cebu at probinsya mismo ng Cebu. Ayan. Sunod-sunod ang mga dilubyo, no? Sa Cebu, may sunod-sunod na lindol at mayroon ding hagupit pa ng bagyo, no? Sana ay makabangon kaagad at hindi naman po malugmok ng tuluyan sa kanilang miserabling kalagayan ang ating mga kababayan na mga Cebuano at mga nakatira sa o naninirahan at nagtatrabaho po sa Cebu. And we pray also na wag naman po sanang magtuloy-tuloy pa into another super typhoon ang namataan po na bagyo o sama ng panahon rather na pwedeng mabuo into a tropical depression at pwedeng mabuo nga daw ito sa isang super typhoon na may lakas din na bugso ng mula sa 70 to 85 kilometers per hour hanggang 150 kilometers per hour sa kanyang pabugso-bugso. No? Nasa north side ito ng Mindanao at inaasahan na sa darating na Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng umaga ay makaka-apekto na ito direkta sa mga areas ng ating Kabisayaan at Mindanao pa rin po ang tinatahak. No? Most of the time sa ating taon, sa cycle ng mga bagyo, in the year of periods of bagyo sa atin po, usually sa last quarter, lalo na sa buwan ng Nobyembre at Disyembre, nabubuo ang mga malalakas na bagyo at mga malalakas na pagtama nito sa ating bansa. No? Kung maalala ninyo, ang mga bagyong malalakas, bagyong Ruping, bagyong Indang, bagyong Yolanda, ang mga ito po ay may mga hagupit ng mahigit 200 kilometers per hour hanggang 300 kilometers per hour na lakas ng hangin at terrible ang naging pinsala nito sa atin. At usually, kung maalala pa natin, namumuo at ito ay pumapasok sa ating area of responsibility ng ating bansa o sa kalupaan at sa ating paligid mga last quarter, no? Either October, November, or December. At yan po ay parang kalakhan ng mga storm and typhoon formations dyan po tumatama. Kaya dapat maghanda ang ating pamahalaan at ang ating mamamayan kung ang pag-uusapan po ay ang mga malalakas na hagupit at mga impact ng bagyo na kadalasan naman po ay ini-expect natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa last quarter of the year. Ayan. Sa araw na ito, pag-usapan po natin itong pagmamaldita at wala sa hulog na arugante na sagot at pahayag na ginawa nitong national barker ni Marcos, no? I do not want to address her as if siya ay undersecretary, itong si Aling Claire Marites Castro, because her actuations at ang mga pahayag na ginagawa po niya ay does not deserve the position
of a public official, no? Parang butangera, no? Hindi naman po sa pagmamaliit sa mga nagtatrabaho o nabubuhay sa palengke, pero yung kasabihan na, kasi sa palengke, okay lang magsigaw ka ng, oh, isda, 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 oh, bigas, bigas, hipon, hipon, bangos. Okay po yon kasi yon po ay palengke. But kapag ikaw ay nasa loob ng Malacanang at gumagawa ka ng pahayag officially bilang tagapagsalita, supposedly, media officer ka ng presidente ng bansa, dapat mayroon kang decorum, mayroon kang moral integrity, at mayroon kang sense of authority and humility. Hindi yung parang ikaw ay, oh, kubaw, 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 kubaw. Oh, lagro, 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 lagro. Barker, ang tawag po dyan. Hindi masama po yun, pero hindi yung tugma kung ikaw ay undersecretary. Iyan nga mga kabdit, na buksan na rin na lamang itong si Butangerang Claire Castro, isisingit din ho natin itong pagkomento niya kasi may pagkahalong banat dito kay BP Sara. Basahin ho natin mga kabdit, medyo nawawala yung ating camera, napapano ho kaya, wait lang ho mga kabdit. Ayusin lang ho natin. Ayan, wait lang po mga kabdit. Ito nga mga kabdit, basahin ho natin para rekta na ho tayo. Yung mga event na dinaluhan ng unang ginang ay hindi party ng pang-sarili lamang. Hindi po ito pagpunta sa resort para mag-swimming. Hindi po ito pagsusuot ng costume gaya ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa natin Pilipino. Ayan mga kabdit, yung patutsada ni Aling Claire Butangera na ano nga ba yung sama ng loob nito kay BP Sara. Bakit niya ko kailangan sabihin Snow White? Ano ho bang masama dito sa pagkukostume ni BP Sara noong Halloween na Snow White? Naiinggit ho ba siya dahil pag ginawa niya yan, mas marami hong babatikos sa kanya? Tanong ko lang ho. O yung pagpaparty-party ni First Lady dyan, kahit saan naman ho napapadpad diyang alin na yan. Napupunta pa nga sa Amerika tapos may makakasama ho siyang matitigok kasama sa hotel. Diba? Sa kanto ko, oh, ano-ano yung binabanat ho netong si Aling Claire Castro kay BP Sara, mga kabdit, pero yung amo niya, dilat wet packs ho siya. Dinidilaan ho niya yung wet packs netong si Lisa. Halatado ho itong si Aling Claire Castro. Di ba? Kahit na anong pagbabatikos dito sa kanyang amo na si Lisa Marcos, lagi ho kasi nagpa-party-party, mga kabdit, konting galaw, may party, may buffet, may wine, alak, kompleto. Pero si BP Sara, isang beses lang ho gumawa ng ganyan, agad ho siya nakaribat si Aling Claire Castro. Kaya mga abdit, kahit na anong sabihin ni Butangerang Claire, wala ho. Wala hong kwenta. Hanggang dyan lang ho siya sa pambabatikos kay BP Sara. Pero milyong-milyong Pilipino ang naghihintay sa 2028 Aling Claire Castro. Tatakbo ng presidente yan. Sisipain ka sa Malacanang. Di ba? Babaliktad din ho yung araw mga ka-update. Darating din yung punto na itong si BP Sara naman yung hindi na kayang apihin ng mga hinayupak na ito. Di ba? Kaya ituloy ho natin itong pahayag nga ni Ka Eric dahil sa masyadong pagiging butangera ni Aling Claire Castro na ikipinapahamak ho ng kanyang amo tsaka ng sarili ho niya. Ayan na, direkta. Hindi po natin minamaliit ang mga kapatid at mga kababayan natin na nabubuhay sa pagiging barker o sa palengke. Subalit, may mga pagkakataon at may lugar kung saan mo pwedeng dapat gamitin ang iyong personalidad at pagkatao, lalo na kung ikaw ay nagre-represent sa opisyal na pahayag ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno. And for that matter, you appear and seem to be liking na gusto mong tawagin kang presidential media officer. Ikaw naman ang nagpapababa ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga ginagawang hindi magandang attitude, hindi magandang mga pagpapahayag at mga pagpapakita ng hindi mabuting pag-uugali, no? Hambog, arogante, mapagmata at butangera, at ang pinakamalala po ay tagapag-atake ng mga nasa opposition rather than to promote yung official na mga mabubuti at kapakipakinabang na mga programa at patakaran ng gobyerno ng kanyang boss na si Marcos Jr.
Hindi po ganun ang ginagawa ni Aling Claire Marites Castro, itong pambansang butangera at tagapagtahol ni Marcos, no? Kundi pang-aatake, pang-uupat at pang-uudyok ng malisyusong mga intriga at mga pagkarga ng propaganda laban sa Duterte political camp. Lalong-lalo na laban kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang kanyang obsesyon. Minsan nga, tinatawag ko ito na walang pinagkaiba itong si Aling Claire Marites Castro na butangera at tagapagtahol ni Marcos sa kay Trillanes. No? Pareho silang parang nagpapakita ng tinatawag na OCD syndrome. Ano itong OCD syndrome? Obsessive Compulsive Disorder. Ito po ay isang kalagayan ng pangpsikolohiya o status ng kaisipan ng individual na mayroon po siyang parang lulong na hindi niya mapigilan ang sarili niya na gawin ang isang bagay dahil lulong na lulong siya. Yan po ang OCD, no? Under severe uncontrollable desire to do something na inuutos ng kanyang utak. Yan po ay ano ba ang pagiging OCD sa tingin ni Ka Eric dito kay Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos at kay The Big Joke Trillanes. Isa lang po ang common na tumatahi at nagdudugtong sa kanilang pagkatao at personalidad. Sila po ay nagpapakita ng obsessive compulsive disorder pagdating sa kanilang obsesyon na atakihin, siraan at wasakin, durugin ang Duterte political camp, lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Yan po ang obsesyon. Yan po ang pagkalulong ni The Big Joke sa Sonny Trillanes at nitong tagapagtahol o barker ni Marcos na si Claire Castro, kaya may OCD po siya. Yan po ay opinion ni Ka Eric. Pag sinabing OCD, Obsessive Compulsive Disorder, hindi niya mapigilan. Hindi nila mapigilan ni Aling Claire Marites tagapagtahol Castro at nitong Sunny Boy, The Big Joke Trillanes, ang umatake at mangangagat, no? Talagang kung si Manong Governor Chavit Singson pa ang kanyang taguri o ang kanyang tawag kay Claire Castro na ito ay hindi sa kung anumang posisyon mayroon itong ipinipilit na ikabit sa kanyang sarili, kundi walang patumpik-tumpik. Tinawag po ni Manong Chavit Singson si Aling Claire Marites Castro na asong ulol. Pag may pundo, may kagat, nangangagat. Ayun. Kumalat din kamakailan ang video nito ni Aling Claire Marites Castro na pinapagalitan niya, sinisita niya ang isa sa mga troll farm managers nila o tagapag-maintain ng kanilang keyboard zombies. Mga walang utak at walang puso na binabayaran nila upang magpakalat ng kabastusan, katarantaduhan at mga fake news. Gamit po ang Facebook, ang YouTube upang ipulyot ang public opinion ng mga malisyuso at katarantaduhang mga paglalabas ng mga pahayag at mga impormasyon nila na ang layunin ay lokohin at magsinungaling sa taong bayan. Lalo na pagdating sa usapin po ng pagbubunyag ng katotohanan hinggil sa involvement ng gobyerno ni Marcos sa mga malalaking iskandalo kagaya nitong 1 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat at malawakang pangungurakot sa kaban ng bayan. So ano po itong nagiging arogante at hambog na sagot ni Claire Castro na medyo nag-ani na naman ng mainit na opinyon sa mga mamamayan. Ito po ay tungkol sa kanyang sagot sa naging public call o public challenge ni dating Parañaque Vice Mayor and Philippine movie actor, comedian, at the same time program host sa Itbulaga dati na si Anjo Iliana. Sabi ni Anjo Iliana, ang mga physical indicators o yung mga signs of physical condition ni Pangulong Marcos Jr. o ni Marcos Jr. ay nagpapakita na may mga indication na siya ay
na lululong o gumagamit ng bawal na gamot o illegal na droga. At ayon kay actor and dating politician din at naging vice mayor nga, sabi ko, sa Parañaque na si Anjo Iliana, mas mabuti kung gawin na ni Marcos Jr. bilang presidente sa kasalukuyan ng ating gobyerno at ng ating bansa ang magpasailalim sa hair follicle drug test para nang sa ganun ay maibalik din po ang kaliwanagan at pagtitiwala ng taong bayan sa kanya sapagkat hindi may pagkakaila, sabi ni Ginoong Anjo Iliana, na may mga physical indicators sa kanyang mukha, yung kanyang the way siya magsalita, yung kanyang paggalaw ng bibig, yung kanyang facial status, pati po yung kulay ng kanyang balat at kompleksyon ng kanyang mukha, sabi ni Anjo Iliana, ay mga indicator ng isang mga nagkakaroon ng problema sa paggamit o matagalang paggamit ng illegal na droga. Ito ay opinyon, hindi lamang po ni Ginoong Anjo Iliana. This opinion has long been shared by the millions of Filipino people. Marami po at milyong-milyong Pilipino ang naniniwala na may ganun nga pong kalagayan na binibit-bit sa kanyang sarili itong si Marcos Jr. And because he is the president ng bansa at ng buong Republika ng Pilipinas, marapat lamang natugunan niya ang panawagang ito to put the record straight and to make things clear before the public na siya ay hindi sangkot o lulong sa anumang illegal na droga. The most demonstrative and definitive, yung klaro na pagbibigay ng katotohanan sa agam-agam na ito o paniniwala na lumalaganap sa kaisipan ng mamamayang Pilipino ay ang magpailalim si Marcos sa tinatawag na hair follicle drug test. At yan ay hindi lamang ngayon ginawa na panawagan through sa public call out ni Ginoong Anjo Iliana, no, who has been lately ay naging controversial din ang kanyang banggaan at mga papitik laban kay Tutasen, Tutasen ba o Tito Sen? Tutasen. Si Itbulaga Senator Tito Soto na pinitik ni Anjo Iliana. Gusto mo sasabihin ko kung sino ang kabit mo simula 2013 na pinapaariglo at pinapaayos mo sa akin? Gusto mo ipa-unbox ko na? At may isa pang post, no, hinggil sa naging manager noon ng kontrobersyal na namatay o pinatay ba na may kasong rape na ito ay ginawan pa ng pelikula ng isa ding kontrobersyal na direktor. Itong si Pepsi Paloma, ang kanyang manager na si Ray De La Cruz, na itinuturo na sangkot din daw, according kay Anjo Iliana, si Tutasen. Aba. So itong si Anjo Iliana lately ay naging laman ng social media at malaganap, naging viral ang kanyang mga patutsada at mga pitik laban kay Tutasen, Senator Tito Soto. Ngayon, naging mas kontrobersyal siya kasi pinakitaan siya ng kahambugan at pagkaarogante nitong butangera at tagapagtahol ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya ng binuga ni Ginoong Anjo Iliana ang panawagan na matagal nang ipinapanawagan actually ng mamamayang Pilipino hinggil sa pagpapasailalim ni Ginoong Marcos Jr. sa tunay at kapanipaniwalang hair follicle-based drug testing so that ma-establish po ang katotohanan kung siya ba ay hindi lulong at nagugumon sa matagal na paggamit ng illegal na droga. Ayon, ang sagot ni Aling Claire Marites Castro dito sa public call out ni Ginoong Anjo Iliana. Aba, sabi niya, sino ka? Sino ka ba sa tingin mo para ikaw ay papatulan at papansinin ng Pangulo? So yan po ay isang hindi ka nais-nais at hindi tama na pahayag at actuation and attitude ng isang opisyal ng gobyerno na nagpapakilala ka na ikaw ay media officer ng presidente
Subalit ang iyong sagot ay pabalang, puno ng kahambugan, puno ng kaarugantihan. Mali po ito, walang pinag-iba din ito si Lola Aling Claire Marites Castro sa kasupladuhan at pagkamaldito ni Ralph Recto na Finance Secretary naman ni Marcos Jr. ng kanyang binalagbag na sagot. Ang kanyang itinapon balik kay Senator Bongo ng pinagsabihan lang naman siya, ni-remind actually, na wag naman po ninyo sanang kunin na ang nakalaan na para sa health sector at para sa pangkalusugan na pundo ng ating mga mamamayan at kababayang mga mahihirap. Parang ganun po ang tono at konteksto ng pag-remind ni Senator Bongo doon sa parang Senate Finance hearing involving si Finance Secretary, the taxman, vatman, at puro pahirap sa bayan ang iniisip na pagbubuhis nitong si Ralph Recto. Sinagot niyang, wag niyo po kaming utusan. Ito rin po ang sagot na pabalang, kahambugan at kamalditahan ni Lolang Aling Claire Marites Castro sa lehitimo at valid call. Hindi lamang ito call ni Ginoong Anjo Iliana. Ako po ay naniniwala na milyong-milyong Pilipino ang nagnanais na noon pa man, nung nakaraang taon pa, na gawin na ni Ginoong Marcos Jr. ang pagpapasailalim sa hair follicle drug testing para nang sa ganun po ay maitama na at mabigyan na ng tuldok at katapusan ang walang katapusan at paulit-ulit po na pananaw at pag-iisip ng taong bayan sa kanya, ng mamamayang Pilipino, mayoriya, na siya nga ay nalululong sa paggamit ng iligal na droga, at ito ay usapin po ng moral integrity, usapin po ito ng legal authority ng presidente na kung ikaw pala ay lulong sa droga, okay lang, na huwag kang magpa-hair follicle drug test, huwag mong pansinin ang panawagang ito kahit yan na po ang pananaw ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino, at okay lang na magpapatuloy ka na panghawakan mo at gamitin mo ang poder at kapangyarihan na napakalawak at napakabigat na nasa kamay at opisina at otoridad ng isang presidente. Hindi po pwede yun. Ito ay usapin ng legal authority, competence, moral integrity, and mental health ng isang pangulo ng bansa. Kaya valid, kaya po legitimate at legal ang panawagan na yan, ay hindi salungat sa saligang batas at walang nilalabag na batas ano paman. Ang panawagan ng maraming mamamayang Pilipino sa malawak na hanay ng iba't ibang sektor na para matapos at matuldukan na itong walang kamatayan na issue of a public perception that Marcos Jr. has been chronically abusing and using illegal drugs, di magpa-hair follicle drug test na para tapos na ang lahat. Bakit maraming satsat? Bakit maraming palusot? At ngayon, naghahambog-hambugan at nagpapakita pa ng kanyang pagiging arogante at bastos itong ang kanyang tagapagtahol at butangera niya na si Claire Castro. Instead na maayos, matino at puno ng maayos at matuwid na pagpapaliwanag, kahambugan at arogansya. Mga kabdit, wala naman po tayong expect dyan kay Aling Claire Castro dahil alam naman po natin na butangera, number 1 po yan. Dyan sa Malacanang. Kasi nga ho, kain wet packs din yan kay Marcos Jr. Yun po ang malaking katotohanan dyan. Pero noong hindi pa ho yan dyan sa Malacanang nagtatrabaho, pumbanat-banatan niya itong amo niya ngayon na si Marcos Jr. Ang dami niya hong patutsyada. Sinasabihan niya hong magnanakaw. Ibabalik niya pa ba yung pondo? Magagawa niya pa ba yun? Marami ho siyang patutsyada. Pero nga dahil ngayon, mga kabit, binigyan siya ng posisyon ni BBM. Kain wet packs po siya. Kaya mga kabit, mag-komento ho kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin, ito naging reaksyon nyo sa kanya. Anong tahulo nitong si Aling Claire dito kay VP Sara at kay Pangulong Duterte? Wala na ho. Wala ho tayong gagawin dyan kundi replyan, suplakin din ho siya. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.